Magandang umaga mga bata! Para sa ating unang araw, pagtukoy sa nagsasalaysay sa pabula. Basahin ang pangungusap at hanapin ang dalawang salitang may magkasing kahulugan. Masaya si Lisa dahil siya ay maligaya sa kanyang bagong laruan. Si Juan ay malinis at maayos sa kanyang pagsusulat. Ang aso ay mabilis at matulin na tumakbo sa daan. Si Ana ay maganda at kaakit-akit sa kanyang kasuotan. Ang bata ay maalaga at maalalahanin sa kanyang mga magulang. Ngayon ay pag-aaralan natin ang nagsasalaysay sa pabula. Kapag tayo ay nagbabasa ng isang pabula, mahalagang malaman kung sino ang nagsasalaysay o nagkukwento ng mga pangyayari. Ang nagsasalaysay ay maaaring isa sa mga tauhan sa kwento o kaya'y isang tagamasid lamang. Kapag naiintindihan natin kung sino ang nagsasalaysay, mas malinaw nating nauunawaan ang mga pangyayari at ang aral ng pabula. Ano ang pabula? Ang pabula ay isang kwentong kathang-isip kung saan kadalasang hayop ang mga tauhan na kumikilos at nagsasalita na tulad ng tao. Mayroon itong aral o mahalagang mensahe sa dulo. Ano ang nagsasalaysay? Siya ang nagkukwento ng mga pangyayari. Maaaring tauhan mismo o maaari rin namang tagamasid o ikatlong panauhan. Halimbawa, noong tag-init, abala ang mga langgam sa paghahanda ng pagkain. Samantalang ang tipaklong ay naglilibang lamang sa pagkanta at pagtugtog. Sino ang nagsasalaysay sa ating binasa? Gawin natin. Sabihin kung ang nagsasalaysay ay tauhan mismo o tagamasid. Ako si Pagong at natutunan ko na ang tiyaga ay laging nagtatagumpay. Si Leon ay malakas at matapang, ngunit may respeto siya sa mga hayop sa gubat. Kami ng aking mga kaibigan ay nagtulungan upang makatawid sa ilog. Si Gamo-Gamo ay nahulog sa apoy dahil hindi siya nakinig sa payo ng kanyang ina. Nakipaglaro ako sa mga hayop sa gubat at natutunan kong maging mabait sa kanila. Ako si Matching at niloko ko ang aking kaibigang Pagong. Si Kalabaw ay laging nagtatrabaho sa bukid upang makatulong sa kanyang amo. Kami ng aking pamilya ay nagtulungan sa pag-aani ng palay. Si Tipaklong ay nagpatuloy sa paglalaro samantalang ang langgam ay nag-ipon ng pagkain. Ako ang nakakita kung paano tumulong ang aso sa batang nahulog. Gawin natin. Isulat ang tama kung ang pahayag ay wasto at mali kung hindi.
Laging tandaan, ang pabula ay kwento na nagbibigay aral. Ang nagsasalaysay ang siyang naglalahad ng mga pangyayari. Maaari itong tauhan mismo o ang tagamasid. Ikalawang araw, salitang naglalarawan sa panahon at pinangyarihan ng kilos. Kapag tayo ay nagsasalaysay ng isang pangyayari, mahalagang sabihin kung kailan at saan ito nangyari. Ginagamit natin ang mga salitang naglalarawan sa panahon at pinangyarihan ng kilos upang mas malinaw nating maipahayag ang pangyayari. Panahon, tumutukoy kung kailan naganap ang kilos. Halimbawa, kahapon, kanina, ngayon, bukas, tuwing umaga, noong nakaraang taon. Pinangyarihan, tumutukoy kung saan naganap ang kilos. Halimbawa, sa paaralan, sa palengke, sa parke, sa bahay, sa ilog. Naglaro kami sa paaralan kahapon. Ano ang panahon? Ano ang pinangyarihan? Ang panahon ay kahapon, ang pinangyarihan ay paaralan. Nagbasa si Ana ng libro sa bahay kagabi. Ano ang panahon? Ano ang pinangyarihan? Panahon, kagabi. Pinangyarihan, bahay. Si Leo ay nag-aral ng leksyon sa silid-aralan kaninang umaga. Ano ang panahon? Ano ang pinangyarihan? Panahon, umaga, pinangyarihan, silid-aralan. Si tatay ay nagdilig ng halaman sa bakuran tuwing hapon. Ano ang panahon? Ano ang pinangyarihan? Panahon, tuwing hapon. Pinangyarihan, bakuran. Nagpunta ang pamilya ni Lisa sa simbahan noong linggo. Ano ang panahon? Ano ang pinangyarihan? Panahon noong linggo. Pinangyarihan, simbahan. Gawin natin. Isulat ang tama kung ang pahayag ay wasto at mali kung hindi. Gawin natin. Isulat ang salitang naglalarawan sa panahon at pinangyarihan sa bawat pangungusap. Laging tandaan, ang salitang naglalarawan sa panahon ay nagsasabi kung kailan naganap ang kilos. Ang salitang naglalarawan sa pinangyarihan ay nagsasabi kung saan naman naganap ang kilos. Ikatlong araw, pagbibigay ng posibleng wakas ng pabula. Basahin natin. Naging mapait siya magpakailanman. Narating niya ang dulo at siya ang nanalo. Nakita nila ang halamang parang maraming mata.
Ang ating mga binasa ay mga halimbawa ng wakas ng isang kwento. Ang bawat kwento o pabula ay maaaring magkaroon ng iba't ibang wakas. Kapag binabasa natin ang isang pabula, maaari tayong mag-isip at magbigay ng sariling posibleng wakas. Ang pagbibigay ng wakas ay nagpapakita na naiintindihan natin ang mga pangyayari at marunong tayong mag-isip ng maaaring kahinatnan ng mga tauhan. Halimbawa, nagpaligsahan sa pagtakbo ang pagong at ang kuneho. Naging kampante ang kuneho at natulog sa gitna ng paligsahan. Dahil dito, nauna pa ring nakarating ang pagong sa dulo. Posibleng wakas, nagsisi ang kuneho at natutong huwag maliitin ang iba. Pinuri ng mga hayop ang pagong at siya ay ginawang halimbawa. Naging magkaibigan ang kuneho at pagong at mula noon ay nagtulungan sila. Gawin natin. Basahin at sagutin ng posibleng wakas ang mga sumusunod na kwento. Sa pabula ng langgam at tipaklong, kung walang pagkain ang tipaklong noong tag-ulan, maaaring sa pabula ng kuneho at pagong, kung hindi natulog ang kuneho, maaaring sa pabula ng unggoy at pagong, kung hindi inangkin muli ni unggoy ang puno, maaaring ang lamok at ang paru-paro. Isang araw, nagtagpo ang lamok at ang paru-paro sa hardin. Mas maganda ako sa iyo, wika ng lamok. Dahil kayang-kaya kong lumapit sa kahit sino at mapansin agad. Ngumiti ang paru-paro at nagsabi, "Ngunit ako'y magaan at masaya, nagdadala ng tuwa sa mga bulaklak at hindi sakit ng ulo." Nagkasundo silang patunayan kung sino ang higit na mahalaga sa pamamagitan ng kanilang gawa. Ano kaya ang magiging posibleng wakas nito? Ang palaka at ang isda. Naninirahan sa tabi ng ilog ang palaka at isda. Isang araw, nagyabang ang palaka. "Mas mahusay ako sa iyo dahil kaya kong tumalon sa lupa at sa tubig." Ngumiti ang isda. "Totoo yan, ngunit kaya kong lumangoy kahit gaano kalalim at hindi ako natatakot sa malakas na agos." Nais nilang malaman kung sino ang mas matibay. Ano kaya ang magiging posibleng wakas nito? Gawin natin. Isulat ang tama kung ang pahayag ay wasto at mali kung hindi. Laging tandaan, ang pabula ay nagtatapos sa isang mahalagang aral o aral ng buhay.
Maaari kang magbigay ng posibleng wakas basta't ito ay may kinalaman sa mga pangyayari sa kwento. Ang wakas ay maaaring maging masaya, malungkot o may aral na mapupulot. Siguraduhin na ang iyong wakas ay makabuluhan at may tamang kaugnayan sa mga tauhan at tagpuan. Ikaapat na araw, salitang naglalarawan sa paraan ng paggawa ng kilos. Mga bata, napapansin ba ninyo kung paano gumagalaw ang tao o hayop? May gumagalaw ng mabagal, may kumikilos ng mabilis, may nagsasalita ng mahinahon, at may umaawit ng malakas. Ang mga salitang ito ay tinatawag na pang-abay na pamaraan o salitang naglalarawan sa paraan ng paggawa ng kilos. Ito ang nagsasabi kung paano isinagawa ang isang kilos. Mga halimbawa, tumakbo si Ana ng mabilis. Paano siya tumakbo? Mabilis. Kumain si Marco ng maayos. Paano siya kumain? Maayos. Nag-aral si Leia ng masigasig. Paano siya nag-aral? Masigasig. Sumagot si Lito ng mahina. Paano siya sumagot? Mahina. Nagsalita ang guro ng malinaw. Paano siya nagsalita? Malinaw. Gawin natin. Piliin ang tamang salitang naglalarawan sa kilos. Si Maria ay naglalakad ng... Si Pedro ay kumanta ng... Si Ana ay nag-aral ng... Ang guro ay nagsalita. Si Juan ay tumakbo ng... Ang mga salitang naglalarawan sa paraan ng paggawa ng kilos ay nagsasabi kung paano ginawa ang isang bagay o kilos. Gawin natin. Sa lungguhitan ang salitang naglalarawan sa kilos. Laging tandaan, ang salitang naglalarawan ng kilos ay tumutukoy kung paano ginawa ang kilos. Karaniwang ito ay sumasagot sa tanong na paano. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang Filipino. Paalam!